Yo, what's up mga kaibigan? Halina tayo magkwentuhan. Si Jonathan Kuminga ay ang may pinakamataas na upside sa mga young players ng Golden State Warriors at pwede na nga siyang mabigyan ng contract extension. Ganun pa man, ayon sa balita ng Warriors reporter ng The Athletic, Anthony Slater, ang Golden State Warriors ay hindi umano handa na bigyan si Jonathan Kuminga ng max contract extension tulad ng 5 years, $224 million deal na nakuha ni Franz Wagner. O kaya naman tulad ng reportedly na hinihingi ni Kuminga ng 44.8 million per year na sahod. At sa ngayon nga ay hindi natin tiyak kung maganda bang ideya na ipaghintay si Kuminga sa contract extension dahil hindi lahat ng players ay may kakayahan na maglaro na hindi pa sigurado ang kanilang kontrata. Tulad na lamang ni Klay Thompson na pinahintay ng Warriors. Bukod sa naapektuhan nito ang kanyang laro dahil bawat mintis mo nga ay naiisip mo o iisipin mo ang pagbagsak ng field goal percentage mo na posibleng makaapekto sa iyong contract. Si Klay nga ay tinanggap na ang mas mababang sahod sa Dallas Mavericks sa dahilan na hindi ito natuwa na duda pa din sa kanya ang Warriors sa kanyang kakayahan mga kaibigan. At dito nga kailangan gumawa ng desisyon ng Warriors bago ang trade deadline. Kung hindi sila mag-o-offer ng kontrata na gusto ni Kuminga, most likely ay aalis ito sa free agency na wala silang makukuhang kapalit. Kaya naman ang best option nila dito ay ang i-trade. At kung mag-o-offer naman sila ng contract extension, wag na nga nila ito patagalin pa at umabot sa sitwasyon na tulad kay Klay Thompson kung saan nakaapekto na ito sa kanyang performance at nasira na ang kanyang loob sa front office ng Warriors. So big decision nga mga kaibigan para kay Mike Dunleavy Jr. Last season ay nagtala si Jonathan Kuminga ng 16 points and 5 rebounds per game. Ano ba sa palagay nyo dapat na gawin ng Warriors? I-offer ang max contract o i-trade na lamang ito para sa isang veteran star na makakatulong na kay Curry ngayon mismo? Habang si Anthony Davis ay muling pinapakita ang kanyang pagtutol sa paglaro ng center position next season. Bagamat solid ang performance sa pinakita niya last season bilang ang main center ng Lakers, gusto pa din niya na makabalik sa kanyang natural position na power forward. Isang bagay na bigong gawin si Coach Darvin Ham noon. Noon pa man ay sinasabi na ito ni AD. Ayaw niya nga talaga na maging center at ngayon ay muli niya itong sinasabi. Subalit bigo nga mga kaibigan si Rob Pelinka na makuha si Jonas Valanciunas, kaya naman no choice sila kundi ang ilagay sa center si AD lalo na't injured na naman si Christian Wood. Hindi nga mapagkakatiwalaan sa ngayon si Jackson Hayes na ilagay sa starting lineup dahil talon lang nga ito ng talon, isang fake lang at lumilipad dito kaagad. Very athletic ito at solid sa mga alley-oop plays, subalit medyo nagkukulang nga sa IQ pagdating sa pick and roll defense and just overall defense mga kaibigan. Kaya naman asahan na patuloy na maghahanap ang Lakers ng big man na pwede nilang ipares kay Anthony Davis. Dahil bukod nga sa makakabalik si AD sa pagiging power forward, si LeBron ay makakabalik din sa pagiging small forward defensively. Instead of guarding Giannis, makakabalik nga siya sa pagtao kay Middleton. Ganun nga kalaki ang diferensya noon mga kaibigan pag small forward siya, lalo na para sa isang soon to be 40-year-old na bugbog na din ang katawan sa more than 20 years niya sa NBA. Ano ba masasabi niyo tungkol dito?